Baliw na po talaga na matatawag etong si Sara Duterte. Yan po ang komento at reaction ng marami nating kababayan. Kahit nga po sa Senator De Lima, ang sabi niya ay hindi nagtutugma, okay, yung pag-iisip na itong si Sara Duterte sa totoong nangyayari or sa realidad. Ang ibig sabihin nun, may iba kang dimension, may iba kang mundo. O ay talagang baliw na yan, kabaliwan na po yan. Hindi matanggap ng mga loyalista yung sinabi nga na kuno ay ipahuhukay ang bangkay ni Marcos Sr., itong si Sara Duterte, para ipatapon sa West Philippine Sea. Ito ay isang panunumbat dahil nga naman inaprubahan or ang kanyang ama ang nag-aproba para ilibing sa libingan ng mga bayani itong si Marcos Sr. Hindi po yan palalagpasin ng mga loyalista. Dito po ako believe sa puntong ito, yung pagkakaisa pa rin at pagiging solido nitong mga loyalista. Kaya nakakabilib yung kanilang taus-pusong pagsuporta sa mga Marcos. Tayo ay sumusuporta sa mga programa at magagandang ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr. At sa puntong ito, wala pa tayong dapat ireklamo sa tingin ko. Ito, dahil nga doon sa banta na iyon ni Sara Duterte, ang banta po kasi ng isang baliw, ng isang may saltik, yan po ay posible talagang gawin. Talagang hindi malayo na tutuhanin nga na itong si Tambaloslos yung kanyang banta na yan. Ito po, panuuri natin itong pagdagsa ng mga loyalista matapos nga yung banta na yun na Sara Duterte. Dumagsa po sila para dalawin ang puntod ng dating presidente na si Ferdinand Marcos Sr. Panuuri natin. Maraming salamat sa nag-share ng video na ito. Nakakatuwa, yun naman ang malasakit, ang pag-aalala. At ito ay isang paraan para nga sabihin na hindi nila nagustuhan yung ginawang iyon ni Sara Duterte. Labag din yun sa kultura ng ating bansa, yung i-disrespect ang mga naulila or ang mga pumanaw rather. Ang dami Ang dami. Biglaan lang ata to ayon sa nababasa natin komento. Kaya nakakatuwa at nakakabilib talaga yung ginagawa. Ayan. Ma'am Janet, hello sa inyo lahat. Comment lang kayo dyan mga kababayan. Yun. Thank you sa nag-share ng video na ito. Pero yun nga, nakapula pa lahat na naandyan. Dumalo syempre ang mga kaanak, ang mga kapatid na si PBBM. So, you see, taliwas sa nangyayari sa mga diehards, sa mga Duterte, yung kanilang mga taga-suporta na hindi sumisipot sa maisog rally. Diba? Kahit ngayong KOJC members ay hindi na rin sumisipot at lalong hindi na rin kino-cover ng peking media na SMNI ang kanilang mga pagtitipon, yung mga rallies nga na inilulunsad na itong kampo ni Duterte. Kung papansinin niyo po, okay, talagang halatado, nadadala sa bayan, nadadala sa kapalit, sa pagkakaroon ng kapalit yung mga diehard. Hindi totoong supporters yung mga yan. Hindi katulad na itong mga loyalista, tingnan nyo naman, talagang naka-t-shirt tayo mga yan, kung todo support talaga. So ito ay malaking sampal kay Sara Duterte dahil ni isa sigurado tayo ay walang sasang-ayon doon sa kanyang mga bulalas sa press con nga na nangyari kamakailan. Wala po talagang sasang-ayon sa inyo dahil sa puntong ito, marami ng mga kababayan natin ang nagigising at sa tingin ko ay alam na nila kung anong klaseng mga hayop kayo. Mga hinayupak daw kayo. Good luck.